Sumainyo ang kapayapaan. Anong bagay na hindi mula sa Ama na may buhay? Anong sumibol sa lupa na di siyang nagpatubo? Kung ang buhok ng tao na pasisibol niyang walang nakababatid, walang nakakakita, sa bawat himaymay ng laman mo may nakaugnay na dugo, ugat na nananalaytay mula sa iyong utak hanggang paa. Hindi kaya magawa niya ang lahat para sa iyong anak niya kung tuwirang siya'y iyong kinikilala? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. May kaparaanan ng Ama sa lahat ng nasa niya, kaya't huwag hamakin ang bawat isa. Sapagkat ang Ama kapag kumilos siya, lahat ng imposible sa tao, posible sa Kanya. Welcome, anak. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Katapatan niya ay wagas at tapat mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Alpha at Omega, walang kamukha sa balat ng lupa. Subalit tao, ginawa kang kawangis niya upang sambahin mo siya at papurihan sa tuwina. Igalang mo bilang magulang na tapat at wagas, kaya't kung kilala siya, walang taong masama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Makinig ka, mahal na kapatid ko. Just relax. Mag-concentrate ka sa pamamagitan ng salita. Open your mind. Ang katapatan ng Ama ay di mawawala, sapagkat siya ang totoo at Diyos na dakila. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustahan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto'y dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at maka-aasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umaasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Ito ang tanging gusto lamang ng tao, pagpapalain at pasasaganain. Maraming uri ang pagpapala at pananagana, hindi lamang sa material, kayamanang panglupa, kundi bagkus kaakibat nito ang pagpapala na malawak na pangunawa, malawak na kaisipan, malawak na pag-iisip, upang maabot mo ang lahat ukol sa Kanyang kalooban, maging sa Kanyang kagustuhan. Pagpapalang mabuti sa damdamin ng tao, nunukal-bubukal, mabubuhay ng totoo, upang ang lahat ng pighati,
galit poot, pagdaramdam, mahalinhan ang pagmamahal, mamatay ang lumbay. Buhay ang Ama! At siya ng pawang katotohanan, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Alisin mo yung jacket mo para pumasok. The Holy Spirit is the transparent. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Ang panggagamot ng tao ay maraming pangsuri. Subalit ang Espiritu Santo, titigan ka lang tao, batid kung may karamdaman ang katawan mo. Sa makatwid, may tinatawag na mental telepathy. Subalit dalawang uri, good and bad. Kaya't kung ang good ang sasayo, iba ang kakamtin mo at mararamdaman. But the bad, kailangan di tanggapin. Sapagkat hindi maganda ang mararamdaman ng katawan. So anong ibig sabihin? May sentido common sense na tinatawag. Gamitin ito kung tunay na ang tao mula sa Espiritu Santo ang pag-iisip niya, suriin ang totoo, hindi na mula sa Ama. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Halleya karmahal. Halleya karmahal. Huweya kaya. Katotohanan. Itong sa akin tinuturan. Ang sa aking harapan, ninyong masilayan. Ang sa aking kauan, ninyong titig na kamasdan. Rameniyahanam. Nekkarameniyahanam. Kung papaano ang pinaghaharian ng banal na espiritu may pandama sa katawan ng tao, ganun din ang masamang espiritu. Subalit, iba ang dulot ng banal sa isang masama. Kaya, ang kabutihan ay nananahan sa katauhan kapag ang banalang nagahari, payapa ang kaisipan, walang alingas-ngas at tinatitigatig ni walang takot, sapagkat ang Ama ang nagahari na tuwiran. Kaya't kapag ito ang nangibabaw, walang lampang nilalang, sapagkat Ama ang nagbibigay tibay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paano nga ninyo mawawawaan ganang sakit tinuturan, kundi bukas ang kaisipan sa kabanalay wala iyan. Subalit kayong mulat at nasa katotohanan, namnamin yung lubusan sa akin ay binibigkas. Doon sa inyong kalooban nunukal na tuwiran, pangdamang nag-uumapaw inyong kagalakan. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Mapalad ka anak sa kapwa mo
na di nakakaunawa, ang sasabihin, nahihibang eka ang taong iyan. Ang sasabihin na over eka ang taong iyan. Naku, baka papunta na eka sa kabaliwan yan. Yan ang mga taong walang kaalaman sa kabutihan. Subalit, yung nalilibang nahihibang sa kasamaan, hindi mapagwikaan, sapagkat kung kapwa mo kasama ang kapwa mo, kapwa kayo masaya sa inyong maling gawa. Nekkaramaniyahanam. Subalit kapag ang kapwa mo'y nasa mabuti, ang lisya sama, hindi kaaya-aya sa kanyang pandama, maging pananaw niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Lahat ng tao, ang isip at damdamin sa simula ay walang karunungan. Kaya nagsisimula ang tao sa sanggol na turingan. Hanggang umusad ang buwan, naging 1 taon. Umusad muli ang buwan, naging 2 taon. Na nagkakaroon na ng kaunting pagkamalay. Hanggang sa dumatal ang takda na naging 7 taon, nang sabi ay, kaya sinasabi ng matatanda, ipagdiriwang ang ika-7, pag-birthday eka ng bata, matapos na siya sa 7 taon. Maraming nagsasabi, kapag eka umabot na sa 7 taon ng bata at may hika, pag hindi gumaling, hindi nagagaling. Salitang tao yan. Salita ng Ama, taon man ang binilang, kapag ginusto niya, sang iglap lamang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat lahat ng bagay na may hininga ay Kanya. At ang hanging walang nakikitang bibig siya, nakabubuga ng hangin. Ikaw pa kayang tao lamang ang magsasalitang huhusga sa kapwa mo, tataningan mo ito? Sino ka? Alam mo ba kung ano rin ang sasapiting buhay mo? Wala na nakababatid nito. Kaya't manapa ang sambitin mo. Kung totoong may Diyos ka't kilala mo siya, manalig ka. Kaya, manalig ka. Buhay ang Diyos Ama. Mapalad ka. Binuhay niya sa iyong espiritu niya. Upang patuloy mo siya'y hanapin at tanggapin. Kailan may huwag kang mawawalay sa piling ng Espiritu, upang patuloy kang Kanyang arugain. Nung kang ika'y pagtawanan ng kapwa mo, kung kalugod-lugod naman sa Ama mo, walang baling talikdan ka ng kapwa mo, kung ang Ama ang kukop-kop sa'yo. Anong silbi ng lahat ng nakamtan mo, kung kaluluwa'y dusa, tatamuhin ito. Mainam pa ang buhay mo ay may kulang, subalit maligaya sa bawat segundo. At yan ang pawang katotohanan, kaya't ang Kristo'y nakipamayan. Tinalikdan ang tuwirang kaharian, upang pamalas ang kababaan.
Hindi inalinta ng sakit at dusa upang ipalagay sa mga anak ng Ama na tuwirang mababa siya at tuwirang angkop sa bawat isa ang pagmamahal niya. At siya ng pawang katotohanan, isipan niyo'y ganap na linisin. Walang mananaig na kasamaan kapag Ama ang siyang nangibabaw. Bawat kalituhan ng inyong kaisipan, papayapain niya't kayo'y aaliwin. Kaya taong kanyang minamahal, pag nilayan itong sakit tinuturan. Ano ang nilikha niya na makasasama? Anong idudulot niyang naging masama? Wala kahit noon, ngayon at kailanman, kundi pawang lahat ay kabutihan. Kaya't kung siya lamang ang sa inyo'y tatanggapin, aaliwin kayo sa bawat buhay na sa inyo inangkop at pinahirap habang kayo'y nabubuhay. Katotohanan lamang ang aking sinambit, hiniyayag ko sa harapan. Ganang katauhan hindi ito gagawin. Anong karapatan niyang sa inyo'y sambitin? Sang isipan niya ito huhugutin? Sinong sa kanya'y magbibigay katuruan? Bilang tao na sa inyo'y pakikinggan, iangkop niyo sa inyong katalinuhan. Sinong katauhan ang magtuturo niyan? Sinong tao ang mag-aaral sa inyo niyan? Wala kahit na sino pang nilalang, kundi tuwirang Amang mahal. Kabanalan niya'y angkop kanino man, alay niya sa sandaigdigan. Kaya't kayong mga anak niya, maglingap kayo sa kanyang pagmamahal. Alalaumbaga, siya'y kilalaning tuwiran. Hindi mo siya mararamdaman sa ganang material, kundi sa kanyang espiritong banal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, mapuspos kayo ng kaliwanagan, matanto niyong sakit tinuran. Nagkaramaniyahan, nagkaramaniyahan, nagkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang unang nilikha ng Panginoon sa lupa? Ano po? Araw. Sumunod. Buwan. Sumunod. Anong pangatlo? Puro liwanag yan. Anong pangatlo? Bituin. Buhay ba ang Diyos? Tanda ng siya'y tuwirang liwanag ang taglay, hindi dilim. Buhay ba ang Diyos?
Pangilang araw ang tao? Panghuli Ibig sabihin, inuna niya lahat ang kailangan ng tao bago pa binuhay ang tao. Sa makatwid, kung uunahin mo siya, anong kailangan mong hindi mo makikita? Buhay bang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya lamang maraming taong di kontento sa buhay. Hindi nakikita ang kadakilaan ng Ama, ang nakikita ang pagkukulang, ang pagkukulang. Kahit meron, kulang at kulang pa rin. Hindi nakikita ang kabutihan. Kahit meron, hindi makikita ang kadakilaan. Kahit ano pa rin, hindi makikita ang kahiwagaan. Kahit ano pa rin, hindi madarama ang kapangyarihan. Bakit? Sapagkat ang katauhan ang nangingibabaw. Subalit, kapag ikaw ay nasa kanyang piling sa pamamagitan ng Espiritong Banal, bawat araw mo, may gala ang puso mo. Buhay ba ang Diyos? At yan ang napakahalaga, mga minamahal. Ang kasiyahan, ang kagalakan na nag-uumapaw sa iyong damdamin, sa iyong kalooban. Ang kapanatagan, ang kapayapaan ng iyong kaisipan. Sapagkat ito ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Ang kapayapaan, ang kasiyahan, at kagalakan. Kung ang buwan ay nagawa niyang parti-partihin, ang buhay mo tao, kaya niyang parti-partihin. Sa maghapon mo, kaya niyang ibigay ang partisyon para makalakip ang kabanalan kung isasama mo ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pagharian kayo. Maraming sinasabi, maka-Diyos. Alam niyo po, hindi nasusuhulan ng Diyos. Hindi nababayaran ng Diyos. Sapagkat lahat ng ibibigay mo sa kapwa mo, galing sa Kanya. Kaya hindi pwedeng suhulan mo siya para sabihin mo, mahalin ka niya. Para sabihin mo, kalugdan ka niya. Si Cain at si Abel parehas na naghandog. Subalit kinalugdan si Abel sapagkat si Abel mula sa puso, si Cain tumititig lang kung ano ibibigay ni Abel. Kaya nagtanim ng hinanakit, selos at inggit. Ganyan ang tao. Laging pinagmamasdan ang ginagawa ng kapwa niya para tularan niya. Wala siyang sariling ganang gustong gawin para sa Ama at kapwa niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung lahat ng tao pare-parehas ang pag-iisip at damdamin, may mga nagsasabi, pinag-aral kita, hindi para. Tulad ng nagbahaging si Arlie. Pinag-aral ka, hindi para maging tanga ka doon sa dambana. Hindi para gawin mong baliwala ang buhay mo. Alam niyo po kung anong nangyari doon sa tiyahin niyang magsalita kung paano nabali ang paa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pinakita lang sa kanya, maliwanag na, hindi ka ako pwedeng pumunta doon sa tinutunguhan mo, sa pinupuntahan mo, masusunog ako. O sige, tingnan natin. Walang alam si Apo Kunching nun ha. Subalit nang dumating dito, pasubali ko sa'yo. Di bagat tinuran mo, masusunog ka sa dakong ito. Ba't naririto ka? Nag-aapoy ka na ba? Bagkus kundi ka nakatungo rito, masusunog ang kaluluwa mo sa impyerno. Umiyak siya. Patawad po, Eka. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, kung minsan ang tao, bali-balita lang humuhusga. Kwento-kwento lang nagpaparatang. Wala pa namang narinig na totoo, wala pa namang nakitang totoo, nakatotohanang kaganapan. Maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Huwag kang humusga sa hindi mo pa nakikita. Huwag kang tumistigo, Eka, sa hindi totoo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, kayong mga anak ng Diyos, anak
ng Ama, kapatid ng Kristo sa Espiritu Banal. Nawa po, maiba ang isip nyo, maiba ang damdamin nyo, mapihit ang kagustuhan nyo, ang loobin nyo'y mauna si Ama. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat napakasarap, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may kapayapaan, wala ka nang pinagmasdan, kundi palad mong tinataglay. O ano ba yung nakasulat na yan? Iwasan mo na ang computer, tingnan mo na lamang ang mabuti, mabubuti rin ang isipan. Yan ang pawang katotohanan, walang silbi resaryo na yan. Kahit isakbit mo 10 sa ligyan, walang kapangyarihan ang butil na yan. Sino ang makapangyarihan? Espiritong Ama pinagmulan, kaya't kung kayo ay sa Kanya lamang, walang litong kaisipan. Yan ang katotohanan, kayo'y ganap na magnilay. Ano man ang sambitin nyo tao, kundi mula sa puso nyo, para lamang hanging nagdaraan ito. Buhay bang Ama? Minamahal. Kaya talagang sasabihin kang lukarit naluka na naman si Apo Kunching. Bakit nga pa naman hindi ka sasabihin lukarit? Ba'y pag napapanood ko po sa CD yung aking reaction, ay, kaya pala sinasabi akong lukarit. Pero alam niyo po ba, di baling maluka ako sa kabanalan, wag lang sa lukarit na lumipad ang isip. Buhay pa ba Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon, napakadakila. Alam niyo po, may kukwento ako sa inyo. Nung bago po ako, nagtatago ako. Dahil umiiwas ako sa tao. Dahil nababalita, ako'y luka-luka. Ako'y naluka na. Ako'y berat. Sira ulo. Hindi lang yun, demonyo pa ako. Sabi ko, ayoko. Panginoon, ayoko. Patawad po. Bakit ayaw mo akong tanggapin? Ako'y masarap kapiling. Sino kang aking paglilingkuran? Di pa kita nakikita. Paano at gaano katotoong ikaw ang Diyos na paglilingkuran ko? Kaya, wala na pong alinlangan ng si Divine Mercy ay nagpatotoo sa aking buhay. Buhay po bang Diyos? Kaya, inyo pong pagnilayan, may umaagaw ba sa iyong kaisipan? Suriin mo, mabuti ba ito? Pag hindi, aba, pihitin mo, idiretso mo kay Kristo, baka bandang huli, sira ulo. Buhay ba ang Diyos? Subalit, kapag ang ginawa mo at tinanggap mo yung mga banal na aral ng Kristo, bali-baligtarin ka man ng kapwa mo, hindi ka magiging sira ulo. Sapagkat sa pananaw ng Ama, diretso ka sa Kanya. Sa kapwa mo, oo, ika'y katawa-tawa. Sa kapwa mo, oo, ikaw ay walang kwenta. Sa kapwa mo, oo, ika'y baliwala sa Kanya na hindi kumikilala, tumatanggap na totoo at walang nadama sa Diyos na tinatawagan mo. Subalit, sa mga tutulad sa iyo, magkakasiyahan, magkakaaliwan kayo sa isang Espiritong Banal sapagkat nag-uumapaw ang inyong kagalakan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kapag nagkasama-sama kayo, tingin ang kapwa mong hindi totoo, baliw kayo. Subalit di baling mga baliw kayo sa pangalang Hesukristo. Huwag ka lang mabaliw sa hindi dapat at nararapat. Ano nakababaliw? Isip-isip, isip-isip, isip-isip sa problema. Kapag na kay Kristo ka, kahit may problema ka, hindi gugugulin ang utak mo sa pag-iisip ng Diyos sapagkat papayapain niya ang isip mo. Kaya patag ka, payapa ka, pagdating ng higaan mo at nahiga ka, yun ang pinakamasarap. Di ba ga? Anong silbi ng mga anak? Nakikita mo. Di ba, manager? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Subalit,
Subalit pakatandaan po ninyo, lahat ng sumuko sa Panginoon, narinig niyo po ang bahagi sa banal na aklat. Dinadalisay ka. Subalit sa iyong pagdalisay, kasama mo siya. Binibigyan ka niya ng katatagan. Binibigyan ka niya ng kapayapaan. Sinisidlan ka niya ng tapang upang pakibakahan mo ang niloob niyang pagdalisay sa iyo. Sapagkat kung paano ang ginto ay dinadarang sa apoy, ikaw na dinadalisay sa iyong pananalig, ganun din. Subalit, tandaan mo, ang manggiginto, yung naghahawak ng enggaste, hindi binibitawan ng ginto, madudurog. Ganyan din ang Diyos mo. Hindi ka niya bibitawan. Sa hirap at ginhawa, kapiling mo siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung tunay mo siyang kilala at tunay mo siyang nadarama, walang ikaw, luka-luka yun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, manalig ka. Isip ay baguhin mo. Nervous breakdown. Oh, hindi dapat na manahan sa isang nilalang. Pagkat ito'y takot lamang sa bawat araw. Kaya't Ama ang sambitin, sa puso mo ay tanggapin, kakalingain kang tuwiran. Hanap-hanapin mo ang kanyang mga aral, bulay-bulayin sa kaisipan, upang ganap na matanto mo ang buhay, kung ang daliri ay di pantay-pantay. Kaya't kapag tinularan mo si Jose Rizal, maaring maluko ka dahil hindi mo kaya. Ang kaya ni Jose Rizal, di mo kaya. Kaya't kapag pinilit mo, ika'y luka-luka. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang computer, may mabuti, may masama. Kaya't kayong lahat na gumagamit, suriin nyo ang paggamit. Sapagkat kapag ang masama ang pumasok, maaring kayo ay maagaw nito. Subalit kung makabubuti ito sa inyo, huwag mong talikdan, naisin mong basahin iyan, na magliliwanag ang diwa mo't kalooban. Itatatak ng Diyos mo, siya'y totoo sa'yo. At siya ang pawang katotohanan. Sa computer, may sugal, may laro, kung ano-ano. Ikaw may isip ka't sentido kumong tao. Kung tunay kang matalino, kapag makasasama sa'yo, huwag mong gagawin ito. Kung makabubuti sulong, ipagpatuloy mo. Kahit di ka na kumain, kung makabubuhay sa sarili mo, tanggapin mo tao. Subalit kung batid mong makapapahamak sa buhay mo, sentido gumon ay gamitin mo. Sapagkat hindi lamang sa nag-aral ang pag-iisip, kahit wala kang inapakang eskwelahan, kung Diyos ang sumasayo, ika'y tatalino mula sa kaloob niya. At siya ng pawang katotohanan. Subalit ano ang kailangan? Ang magulang mong tuwirang nagmamahal, wala siyang pangarap masama kailanman. Kahit siya'y mahirap, ika'y tinatawid, sapagkat ang nais niya, ikaw ay matuto. Kaya't kapag pinag-aral ka niya, gawin mong tama tumpak para sa buhay mo. Upang kundi siya nakapag-aral na totoo, ikaw na anak niya ay matuto sa larangan ng mundo. Subalit pag ikaw ay naging marunong na, huwag mong kalilimutan ang magulang na nagpakasakit sa iyo. Pagkat ang layon at nasa niya lamang, ika'y ganap na maging maligayang anak niya. Ano kaya kung ang tunay mo pang ama ang di mangarap
na mapabuti ka. Kaya't halina kayo, mga aral na narinig ninyo. Malaya kayong magsuri at manguri, malaya ninyo suriin sa diwa nyo. Kapag natanto nyong ito'y walang mali, iangkop nyo sa buhay nyo tao, doon simula ng magbabago, damdaming bulok ang laman, maging kaisipan. Kaya't ang liwanag ay sa inyo, ang may pandinig ay nakarinig. Sa computer, may nangangailangan ng trabaho, may totoong agency, may manloloko. May nangangailangan ng asawa, may totoo at may manloloko. Kaya malas mo kapag naloko ka, swerte mo kapag ikaw ay tumama ng parang loto. Bakit? Sapagkat kung matalino kang tao, di ura-urada tatanggap ka, susuriin mo at aalamin kung totoo. Hindi ngayon nasilaw ka sa sweldo, nasilaw ka mayaman ito. Sapagkat, pakatandaan ninyo, ang taong manloloko, madaling magsalita kahit hindi totoo. Subalit ang may takot sa Ama, pawang katotohanan ang sasambitin niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Yan ang gamot mo, araw-araw. Kaya, inanyayahan kita. Visit FB to my FB. Kaya lang, di ko alam ang aking email address. Alamin mo sa magaling na sekretarya. Ay, Panginoon ko at Diyos ko, alam niyo po, angkop-angkop lang yan. Noon, hindi alam ni Arlene kung ano ang mission niya dito. Nangangapa siya. Subalit, salamat sa Diyos na buhay walang nalihim sa lahat ng laman ng isip at damdamin niya. Sa tuwing maghaharap kami bilang tao at dadatalang espiritu, mangungusap sa Kanya, etc., etc., etc. Patototohanan ko sa iyo kung papaano ang dati lahat ng verse sa Biblia ay minimemorya mo. Then pagkatapos mong ma-memorize, ginagamit nyo, ipaliksahan kayo. Where is your talent? Sa sa Biblia, matalento siya. Subalit, matalino nga ba? Tandaan po ninyo, ang kaligtasan po ay hindi sa pagmemorya ng banal na salita. Kung hindi mo kakayanin, maluluka ka rin. Kapag ang pag-aaral ay walang kasamang Spirit, Holy Spirit, at pagkatao mo lang ang pinairal mo, ikay mabubuwang. Sapagkat hindi mo maunawaan ang banal na salita, sapagkat ang banal na salita, banal ang pinagmulan. Kaya kailangan ang banal na pinagmulan, siyang kasama mo sa pag-aaral ng kanyang salita. At hindi ikaw lamang taong gusto mo'y makipagtagisan ng talino. Kaya maraming magaling sa Biblia, nagtatagisan ng galing. Ganun ba ang Diyos? Hindi siya nakikipagpalisahan. Siya'y nakikipagtotohanan. Buhay ba ang Diyos? Tama ba, anak? Tama. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay gumawa ka ng tama. Magsalita ka ng tumpak. Umayon ka sa kalooban ng Diyos na dakila.
Hindi po mahirap gawin yon kung gusto nyo siyang tanggapin. Subalit mahirap sa makasanlibutan ng isipan at damdamin. Napakahirap gawin kung ika'y taong isip at damdamin ang mangingibabaw. Subalit, napakasimple at napakagaang gawin kapag ang pinaghari mo sa iyo ay Diyos, Espiritu. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Ay, ano ba kayong mga ginagawa nyo diyan? Ganyan ba ka ginagawa diyan? Ganyan ba kayong gawain na yan? Nagsasaboy ka ng candy tsaka bulaklak? Ano ibig sabihin nun ka? May nagtanong. Buhay po ba ang Diyos? May nagtanong. Narinig ko yun! Patotong walang malilihim sa Espiritu Santo. Buhay nga po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Teka, ano ba yung ibig sabihin nun? Ay, tamis ang dulot ng Ama, hambing sa bulaklak, kayang pamukad ka rin niya. Ang ligaya ng puso mo, ang payapang isip mo, at maging mabango ang buhay mo na dulot ng Kristo. Buhay ba ang Diyos? Talaga pong walang katulad dito. Ano? Wala talagang katulad siya maliban gayahin. Ano? Okay lang naman po gayahin. Sabi nga, ano? Okay lang. Okay lang. Sabi ng tao, okay lang. Kumusta? O may pumasok bang sakit? Yes, mabuti yun. Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, mga minamahal, napakasarap po ng buhay. Ano? Hindi ko nga po ba alam ba't lagi ko sinasabi masarap ang buhay. Sadyang masarap kahit simple lamang, ano? Pero alam niyo po ba, kayo po ba nasasarapan? Masakit kanina dibdib mo ngayon, hindi na. Ay, salamat naman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam niyo po ba, sino po ba yung tunay na manggagamot? Sino po ba ang dakilang manggagamot? Sino po bang bumubuhay? At sino po ba ang kayang pumatay? Aba, lahat kaya niya, no? Kaya niyang magpagaling, kaya niyang sidlan ka ng buhay. At kaya niyang bawiin ang buhay. Walang makagagawa niyan. Kahit sino pang makapangyarihang nilalang.
lahat ng kapangyarihan, sabihin niya, kaya kitang ipapatay. Ipapatay. Hindi ikaw. Kaya kitang patayin. Paano yung kontra? Patay. Patay ka rin. Buhay po ba ang Diyos? Sabi, pag inutang mo'y buhay, buhay ang. Kaya wag magmagaling, wag magmalaki ang tao. Sapagkat ang Diyos ay hindi bulag, hindi bingi. Diyos ay buhay. Kaya sa inyo pong lahat, anong gusto ninyo? Payapang buhay. Pero ayaw niyong mamatay, ano? Yan po ang hirap sa tao, ayaw mamatay. Pabayaan niyong mamatay ang sarili niyong damdamin at kaisipan. Ipagkatiwala niyo sa banal na Ama, banal na Kristo, upang ang mabuhay ay ang kanyang banal na Espiritu. Buhay nga po ba ang Diyos? Talaga pong lahat ay may pagbabago. At alam niyo po ba, may mga taong kapag mayaman ayaw mapapangasawa ang anak nila, ay mahirap. Subalit pag may takot ka sa Diyos, kahit na pinakamahirap pa ang mapangasawa mo dahil mahal mo, ipaglalaban mo siya. Ganun din po ang Diyos. Kapag pinaglaban mo siya, hindi kanya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kapuri-puri ka, Ama ko, dakila kang walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nakakapagkipagtipan ka at nakikipagniig ka sa tao. Gawin mong marapat na ang lahat ay magliwanag ang kaisipan, madama ka sa kanilang kalooban, manguna kang tuwiran sa bawat isa. Sa pangalang Jesus, makalaya ang sinuman sa pagkaalipin ng damdamin at sariling kaisipan na baluktot ang katwiran. Sapagkat tanging ikaw lamang ang tunay na liwanag ng buhay. Nekaramaniyahana. 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 Sa inyo pong lahat, masaya po bang buhay? Hindi po dapat manghamak ang sino man, ano? Sapagkat kapag hinamak mo ang kapwa mo, hinamak mo ang Diyos mo. Sapagkat ang kapwa mo'y kawangis mo, katulad ng Diyos na kawangis niya ang tao. Ibig sabihin, pag nakita mo yung kapwa mo, pangit, ganun ang Diyos. Di kapangit pala ng Diyos kung kawangis niya yon. Alam niyo po, ang ibig niyang sabihin, kawangis niyang may damdamin, may kaisipan, walang titig at di siya tumitingin sa panglabas na kaanyuan. Nililirip niya at sinusuri ang damdamin ng sinuman. Doon niya binabahaginan sa kanyang damdaming may takot at malinis, taglay niyang damdamin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, may bukas pa. Laging tatandaan niyo po, may bukas pa. Ngayong maghapong ito, di nalutas ang problema, may bukas pa. Ngayong maghapong ito, nabigo kang anak niya, may bukas pa. Ngayong maghapong ito, nalungkot ka, wag mo nang isama mamaya sa pagtulog mo yan. Sapagkat may bukas pa. Ngayong maghapong ito, sa palagay mo hindi ka gumaling sa iyong karamdaman, wag mong isama ngayon sa pag-iisip mo para makatulog ka. May bukas pa. Sa maghapon, sa magdamag, kailangan kalakip ng pag-ibig mo ang Ama ng buhay mo. Upang sa gayon, hindi ka mawalay sa kanyang Espiritu. Buhay nga po ba ang Diyos? Nasaan po ba ang Espiritu? Sasabihin ng tao, alam niyo po, hindi ka maaring mabuhay ng nag-iisa. Inugnay ka sa Espiritu ng Ama. Ang tao'y alabok, magbabalik sa alabok. Kaya nabuhay ang tao sa paglilok ng Ama, sinidlan niya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang hininga. Ibig sabihin,
ang espiritu mo kapag tinanggap mo'y Ama. Ang nangungunay, espiritu niya. Pag ibang espiritu, buntong hininga. Buhay po ba, Diyos? Kaya, mga minamahal, di baling katulad ni Jason, para bagang sinasabi niya, ay, ba't di pa kayo magbago? Buhay ba ang Diyos? Sabi niya, ay, para bagang sinasabi niya, bakit ngayon ko lang nakilala ang Ama? Ay, para bagang sinasabi niya, sana'y wag na po ako mag-api pa. Ay, sana nga anak, buong panahon na nabubuhay ka kay Kristo at Ama ka na lang. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, pagharian kayong lubos. Mapapalad ang nagmimithi na ang kalooban ng Ama ang maghari. Mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap na siya'y makilala madamang tuwiran, sapagkat siya ay tapat kailanman. Kaya sa inyong lahat, pag sumakita ninyo, siya'y madama ang puso nyo at maging templo niya. Ang tahanan ay itong katawan nyo. Magandang umaga po sa gabing ito. Ay, teka, magandang umaga ay gabi na. Sasagutin ko po yan. May nagtanong na naman. Kasi po, kaya magandang umaga ang batian ng mga kapatiran. Sa magandang umaga, manalig ka. Para bagang yang umaga na wala ng katapusan, liwanag sa buhay mo ay lahat mo'y iasa at may pag-asa. Magandang umaga. Pag sinabi sa'yo, anong maganda sa umaga? Wala nga akong pera. Ano sasagot mo? Anak ng Ama. Basta ang minulat ang mata ko ng Ama na nakakita pa ako, sigurado may pag-asa ako. Ano ang maganda sa umaga hanggang ngayon hindi ako maasenso? Basta habang may buhay ako, mangangarap ako, sapagkat ang Diyos ko'y buhay, maaring bukas makalawa, asensado ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya, pag sinabi niya, ano ang maganda? Hindi nga ako nagbabago. Nasa sayo na yan. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, pagharian kayong lubos. May tanong po ba kayo, mga anak ng Ama, kapatirang Divine Mercy? Wala po. Kung wala, tayo na sa Antipolo. Paano tayo pupunta doon sa Antipolo? Malayo. Kung wala tayong sasakyan. Alam niyo po, maraming namamanata. Kala nila doon ang kaligtasan nila. Ay, punta ako sa Manawag. Kasi pupunta ako kay Mama Mary. Kala nila, matatakpan ang kasalanan nila sa pagpunta sa Manawag. Punta ng malayong Manawag. Pagkatapos nagpunta ng Manawag, bumababa pa lang siya. Nandun pala sa bungad ng Manawag, hindi pa nakakalayo. Naku, sayang lang ang gasolina. Sayang lang yung inakyat niya. Sabi pa niya habang umakyat doon sa rebulto ni Mama Mary. Halos mangiyak-iyak pa siya. Hindi maipagta mukha niya. Pagbaba niya, naku, ano kaya napala niya? Ang minamahal, itatak niyo ang Kristo sa puso niyo. Kung wala kayong pamasahe, kung wala kayong paggasolina, magpunta ng Manawag, ng Antipolo. Tawagin niyo si Mama Mary, inanalagi sa lolo. Ako'y tulungan mo kay Kristo na maging matapat sa pananalig at pananampalataya ko at loobin mo nawa, madalaw ko dambana mo. Kahit siya ng rebulto mo, kasama mo ay Kristo. Rebulto lang yun Pagkatapos mo nakita si rebulto at nakadamit ng iba't ibang kumikinang na damit, may napala ka ba? Subalit, kung tatanggapin mo sa puso mo, si Mama Mary ay naging ina ng Kristong tagapagligtas mo at tinularan mo ang ginawa niyang matapat sa pananalig. Pag nagkapera ka tsaka mo lang siya dinalaw, maligaya ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Naku po, Diyos ko.
pangako nga pala eka ako, magpupunta ako kay San Pedro. Yung pala, piyesta ni Iro. Ay, pautang nga eka. Kasi nakapangako ako sa pista ng San Pedro kay Ka Iro. Nagpunta, pinautang. Pagdating sinisingil nung nagpautang. Kararating ko lang wala na. Bali, wala na yung pagpunta niya kay Kairo. Hindi na siya tutulungan kay Kristo. Ibabalik na muli siya sa impyerno. Buhay pa ang Diyos! Mga minamahal, ang tunay na pananalig at pananampalataya ay nabubuhay sa puso ng tao. Nadarama sa kalooban ng tao. Nag-ahari sa katawan ng tao. Kaya't kapag naging totoo kayo, wala ka mang Kairo, wala ka mang kahuan, meron ka namang Kristo, buhay na buhay ka, tao. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pakatandaan ninyo, hindi ko sinabing huwag kayong magpunta kay Kairo, kay Kahuan. Kaya lang kung pagpunta nyo, dapat kasama na bakit ka ba nagpunta ron? Gusto mong matularan ang kanyang mabuting ginawa, isang halimbawang pastol ng Kristo para kay maging alagad din ng Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Maraming tao, ay, pupunta ka ako kay Can Martin. Sino yung Can Martin? Yung pala yung manggagamot na San Martin. Kasi gusto kong gumaling Ay, anong gagawin sa'yo ng ribulto ni San Martin? Kilalanin mo si Jesucristo na dakilang manggagamot mo, sa pangalan niya, ika'y pagagalingin. Ilang beses ka na bang nagpunta kay San Martin? Pag uwi mo, hindi ka pa rin magaling. Subalit, minsan mo lang panaligan si Kristo mo, ikaw ay gagaling. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan, itong sakit, tinuturan. Ay, mamamasyal nga ako. Mag-out of town muna ako. Magbibiyahe muna ako sa iba't ibang bansa dahil may pera ako. Mag-aaliw ako, maglilibang ako, magre-relax. Just relax, sabi niya. No. The relaxation is tanggapin mo ang Diyos. Marerelax ang isip mo. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, katotohanan, mamasyal ka man ang mamasyal. Mata mo'y napapagal, bulsa mo'y nagagasgas, paa mo kung may rayuma, iingkang-ingkang. Pagbalik mo, nandun pa rin naman, hindi nawala sa katawan mo. At pag dumating kang maraming problema sa iyong negosyo, sa iyong buhay, etc., na-depress ka pa. Naragdagan ng stress mo, hindi nabawasan. Sapagat pag alis mo, iba yung problema na dulot sa iyo. Kaya kapag ang Kristo at Ama ang nasa iyo, araw-araw, relax ang isip mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ang may pandinig, manapa, kung may pera ka nga, sulong. Mag-around the world ka, hindi para ma-relax, kundi para masilayan mo ang nilikha ng Ama mo. Ang nilikha niya sa ibabaw ng mundo, yamang binigyan kang pagkakataon na malasap ang yaman na ito. Hindi para mag-relax. Ang tunay na relax na tinatawag, ang payapa na mula sa Diyos mo na nagbigay ng buhay mo. Yan ang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag, sapagkat ang Diyos ay buhay sa tuwina. Nekarameniyahan. Ano po ang tunay na kasiyahan? Kayong mga buntong hininga ng buntong hininga. My sister. Ano ang tunay? Kasiyahan? Ano? Yan. Bakit? Masikip ang dibdib mo. Wala kang masakit sa puso Pa-ECG ka, pa-2D echo ka, sabihin, clear. Where is your
susuriin ko kung saan nagmumula ang sakit mo. Maliwanag na nakikita ko sa bolang kristal. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan, katotohanan. Release, release, release. Magbabalik si normal. Wala ako sasabihin, ha? Maraming chismosa dyan. Salip na bumuti ba ka, nagkasala pa pag-uwi. Ano ba yan kayo? Ano? Sino ba yan kayo? Sino ba yan kayo? Ano Eka? Ba't ganun ba sinasabi niya? Bakit ba Eka? Naku po, Panginoon ko at Ama ko, nagkasala na ang mga mata't isip ng tao. Ganyan talaga ang tao. Narinig pa lang ay kabanalan. Paglabas ay iba na laman ang isipan. Naku mga anak ng Ama, magbago na. Sapagkat panahon na. Walang bukas, walang makalawa, hindi nyo alam ang hangganan. Sapagkat ang buhay ay may wakas. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Liwanag ng pag-iisip ay ganap manahan sa inyo. Ibigay nyo ng 100%, 100% ang pananalig at pananampalataya nyo. Ang di ninyo kaya ng Diyos na totoo. Ang wala sa inyo, may pagkakaloob niya ito. Hindi instant na tinatawag, kundi sa kapangyarihan niya, mayroong magaganap na hiwag at himala sa anak niyang tapat. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahan. 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 Ay, may Lunes pa. Sabi nung pasyente nung linggo, ay, wala po bang linggo? Ay, wala nga. Bakit po? Mula Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho na kami. Naglilingkod na kami, pati linggo gusto mo agawin mo. Sabi nga sa banal na aklat, isang araw lang ang pahinga. Kami Sabado ang aming hangganan. Linggo ang pahinga. Gusto mo'y sa'yo pa. Hindi ka naman malalaglag sa bangin para sagipin ko at ang buhay mo'y sagipin ko. Katagal na ng sakit mo kasi po wag ka na magsalita. Pag dinagdagan mo, sinabi mo, sinungaling ka na yan. Suplada pala kayo nga po kutsing na yan. Dadagdagan pa niya. Sa una pa lang, nagsinungaling na siya. Ay, wala po ba kayong linggo? Ay, sino ba nagsabi sa'yo na magpunta ka rito? Ba't nalaman mo? Dati na po kami nagpupunta. Yung pala Tao nga naman makasarili. Kaya, pag may sakit ka, may Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Walang. Ay, wala palang Linggo. Lunes hanggang Sabado. Magtis ka muna sa sakit mo ng araw ng Linggo. Kung gusto mo pumarito, maliban emergency ka tao, pagkat naman bulag ang Diyos mo, nakikita niya, 1 taon na yan, ilang buwan na yan, ilang linggo na yan. Tapos sasabihin mo, kasi po ngayon lang Oo, ngayon lang. Ngayon mo lang naisipan pumunta rito. Sabi naman, anak, sino ba manggagamot mo? Kung tao pinuntahan mo dito, sasagot sa'yo, umuwi ka na, hindi ako manggagamot. Subalit kung hinahanap mo naman ay Espiritu ng Kristo, huwag ka sinungaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Mga mahal, ang pakikipagtotoo ay napakahalaga. Ang katapatan ay dapat unahin para ang lahat sa buhay mo ay maging kasiya-siya. Muli, humayo kayo na ligtas sa anumang kapahamakan, makasadsad sa mga tahanan. Pagpalain
kayo. Tayo na po.